Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, GMRC, Grade 4. Quarter 3, Aralin 8. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa mga laro ng lahi ay nagpapasidhi sa pagmamahal sa bayan at kapwa Pilipino. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayan at layunin. Napasisidhi ang nasyonalismo sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng mga laro ng lahi. Una, nakakikilala ng mga laro ng lahi kasama ang kapwa-bata sa rehiyong kinabibilangan na nagpapakita ng kanilang kultura. Ikalawa, na ipaliliwanag na ang mga laro ng lahi kasama ang kapwa-bata ay paraan upang maitampok muli ang kultura ng lahing Pilipino. Ikatlo, nakalalahok sa mga laro ng lahi kasama ang kapwa-bata na nagtatampok sa kultura ng rehiyong kinabibilangan. Unang araw. Ano ang iyong gagawin? Una, kapag pumasok ka sa isang malinis na silid-aralan, ano ang iyong magiging pakiramdam? Ikalawa, ano ang sinasabi ng iyong isip na gusto mong gawin sa loob ng isang malinis na silid-aralan? Panghikayat na gawain ang pagpapangkat-pangkat. APP, daloy ng pagbubuo ng mga pangkat. Una, hahatiin ang klase sa 4 na pantay na bilang. Ikalawa, magkasama ang lalaki at babae. Ang buong klase ay bubuo ng isang linya mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Ikatlo, magbibilang ang bawat isa mula 1 hanggang 4. Pagkatapos ay uulitin muli hanggang ang lahat ay nakapagbilang. Tandaan ang sinabing bilang. Ika-4, magpasya kung ano ang magiging pangalan ng pangkat. Ika-5, bubuo ng 10 segundong cheer na isisigaw o isasayaw ng bawat kasapi ng pangkat. Sa pagbuo ng cheer, maaaring gumamit ng simpleng costume, props o anumang gamit na makikita sa inyong lugar. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin, personal na pagsulat ng damdamin bilang isa, sagutin ang mga tanong ng buong katapatan. Una, ano ang iyong unang naramdaman nang mapabilang ka sa pangkat? Ikalawa, paano kaya nakapagpasyang magkaroon ng pangalan ang pangkat? Bakit ito ang pangalang pinili? Ikatlo, ano ang iyong naramdaman nang manalo o matalo ang iyong pangkat? Personal na pagsulat ng damdamin bilang 2. Sagutin ang mga tanong ng buong katapatan. Lagyan ng check kung oo o hindi ang iyong sagot. Mga pakiramdam sa pagpasok sa isang malinis na silid-aralan. Gawin ito sa inyong kwaderno. Ikalawang araw. Kaugnay na paksa bilang 1. Mga larong lahi at ang kagandahan nito. Ang kulturang Pilipino ay nasasalamin sa mga tradisyonal na laro o kung tawagin natin,
Laro ng lahi. Suriin natin ang mga halimbawa ng makulay na mundo ng mga tradisyonal na larong Pilipino na nakaaaliw sa mga henerasyon at tuklasin ang kahalagahan at taglay nila sa ating kultura na pamana. A. Sagutin ang maikling survey sa pamamagitan ng paglalagay ng check kung alam mo ang sumusunod na mga tradisyonal na laro o laro ng lahi. Narito ang mga tradisyonal na laro o laro ng lahi. Agawan base, agawang sulok, araw lihim, bahay-bahayan, bahay kubo, bati kobra, bulong pari, jack and poy, langit lupa, luksong baka, luksong lubid, patintero, piko, sipa, at tumbang preso. Tsekan lamang kung alam mo ang larong ito at isulat ang iba pang laro ng lahi na alam mo. B. Pagtapat-tapatin. Itapat ang mga nasa ikalawang hanay sa tama nilang paglalarawan sa unang hanay. Isulat lamang ang titik sa patlang. Number 1. Ito ay laro ng mga galaw ng kamay na sikat sa mga Pilipino. Ito ay isang labanan ng talino, habang sinusubukan ng mga manlalaro na hulaan at kontrahin ang mga galaw ng kanilang kalaban. Kaya, maghagis ka man ng bato, papel o gunting, naway mapanig ka ng swerte habang sumisigaw ka ng Jack and Poy sa tagumpay. Ang tamang sagot ay letter H, Jack and Poy. Number 2, ang mga manlalaro ay bumubuo ng isang bilog at isang lihim na mensahe ang ibinubulong mula sa isang tao patungo sa susunod hanggang sa maabot nito ang huling manlalaro. Ang huling mensahe ay ibinabahagi ng malakas na kadalasang nagreresulta sa pagtawa kapag ito ay nakakatuwang binaluktot sa daan. Ang tamang sagot ay letter G, bulong pari. Number 3, ang mga manlalaro ay bumubuo ng isang linya at humahalili sa pagtalon sa isang nakayukong baka o bull. Sa bawat matagumpay na paglukso, tumataas ang taas ng nakayukong manlalaro. Ang tamang sagot ay letter J, luksong baka. Number 4, ang mga manlalaro ay lumukso sa grid. Maingat na iiwasan ang mga linya at lumapag sa mga may numerong kahon. Dapat matagumpay na makumpleto ang buong grid habang sumusunod sa mga panuntunan ng bawat kahon. Ang tamang sagot ay letter M, piko. Number 5, ang mga manlalaro ay mag-aagawan upang mahawakan o maabot ang itinalagang lugar. Depende sa tawag ng pinuno ng laro. Kapag tinawag ang langit, dapat hawakan ng mga manlalaro ang anumang nakataas sa ibabaw, habang hinihiling ng earth na hawakan nila ang lupa. Ang sagot ay letter I, langit lupa. Number 6,
Dalawang koponan ang magkaharap sa isang hugis parihaba na hinati ng mga linya. Ang layunin ay matagumpay na makatawid sa teritoryo ng kalabang koponan ng hindi nahuhuli. Samantala, ang mga tagapagtanggol ay naglalayon na harangan ang kanilang landas gamit ang matulin na paggalaw at matalinong mga diskarte. Ang tamang sagot ay letter L, patintero. Number 7, dalawang tao ang may hawak sa bawat dulo ng lubid at ang iba naman ay salitan sa paglundag dito. Habang umuusad ang laro, tumataas ang bilis at pagiging komplikado nito, na hinahamon ang mga tumatalon na sumunod sa ritmo. Ang tamang sagot ay letter K, luksong lubid. Number 8, gumaganap ang mga bata sa iba't ibang tungkulin. Ginagaya ang mga nasa hustong gulang at nakikisali sa mga mapagkunwari na senaryo. Ang isang bata ay maaaring umako sa tungkulin ng magulang, habang ang iba ay magiging mga kapatid o kamag-anak. Gamit ang makeshift props at walang katapusang pagkamalikhain, isang mundo ng make-believe ay nagbubukas. Ang tamang sagot ay letter D, bahay-bahayan. Number 9, isang laro na ipinagdiriwang ang pagiging simple ng pamumuhay sa kanayunan. May inspirasyon ng tradisyonal na kubo ng mga Pilipino o kubo. Ang larong ito ay nagsasangkot ng paggawa ng mga miniature na version gamit ang mga natural na materyales tulad ng patpat, dahon at bato. Ang hamon ay nasa pagbuo ng isang matibay at isang bahay kubo na maganda sa paningin. Ang tamang sagot ay letter E, bahay kubo. Number 10, isipin ang isang palaruan na naging isang larangan ng digmaan na may dalawang koponan na nag-aagawan para sa pangingibabaw. Ang bawat koponan ay nagbabantay sa itinalagang base nito habang sinusubukang hulihin ang mga kalaban at dalhin sila sa kanilang sariling teritoryo. Ang laro ay nangangailangan hindi lamang ang bilis ng paa, kundi pati na rin ang matalinong taktika at pagtutulungan ng magkakasama. Ang tamang sagot ay letter A, agawan base. Number 11, kilala rin bilang Sun and Shade, ay isang laro kung saan ang isang tao ay pipiliin bilang taya o it. Nakapiring ang taya habang nagbibilang. Hahanap ang iba ng mga lugar na napagdesisyonan kung may araw o lilim at doon sila tatayo. Pagkabilang ng taya ay dahan-dahan siyang lilibot ng nakapiring upang mahawakan ang ibang manlalaro nang hindi niya nakikita. Pwedeng lumipat habang naghahanap ang taya sa lugar ng napagdesisyonan kung araw o lilim. Ang tamang sagot ay letter C, araw-lilim. Number 12, larong pumapalakpak sa kamay. Ang ritmong larong ito ay nangangailangan ng dalawang manlalaro na sumasalamin sa mga galaw ng kamay ng isa't isa habang kumakanta ng nakakaakit na tono. Ang hamon ay nakasalalay sa pagpapanatili ng pag-synchronize habang nagdaragdag ng mga komplikadong pattern at pagkakaiba-iba
sa pagkakasunod-sunod ng pagpalakpak. Ang tamang sagot ay letter F, Batikobra. Number 13, layunin ng mga manlalaro na mapanatili ang paglipad ng pinagsama-samang goma o tingga na may papel o tela. Ito ay sinisipa at hanggat maaari mapanatiling hindi nahuhulog sa lupa. Ang tamang sagot ay letter N, sipa. Number 14, naglalaro sa loob ng isang nakakulong na lugar. Ang larong ito ay naghahanap ng dalawang koponan laban sa isa't isa. Ang layunin ng laro ay upang makuha ang sulok o home base ng kalabang koponan nang hindi nahuhuli. Ito ay ginagawa sa isang kapanapanabik na sayaw ng mga kalkuladong paggalaw, habang sinusubukan ng mga manlalaro na lampasan ang kanilang mga kalaban. Ang tamang sagot ay letter B, agawang sulok. Number 15, nagsasangkot ng pagbagsak ng lata na binabantayan ng isang manlalaro na kilala bilang taya o preso. Ang ibang mga manlalaro ay nagtatangkang itumba ang lata sa pamamagitan ng paghagis ng kanilang mga tsinelas o iba pang bagay dito, habang ang preso ay nagtatanggol dito. Ang tamang sagot ay letter O, tumbang preso. Paglalapat at pag-uugnay. Paglalaro ng Jack and Poy with friends. Daloy ng pagbubuo ng mga pangkat. Una, pangkatin ang klase ng hindi bababa sa 3 miyembro at hindi hihigit sa 5 miyembro. Ikalawa, lalaruin sa loob ng silid-aralan ang Jack and Poy ng may kasama o kapangkat. Ikatlo, mag-uusap ang pangkat kung ano ang kanilang ipapakita ng sabay-sabay, kung papel, gunting o bato. Ikaapat, magkatalikuran ang magkatunggaling pangkat at sa hudyat ng guro ay sabay-sabay silang maghaharapan at ipapakita din ng sabay-sabay ang kanilang pinili kung papel, gunting o bato. Ikalima, ang unang makalimang panalo ay mananalo at haharapin ang mananalo sa mga susunod na tunggalian hanggat matira ang pangkat na walang talo at hihiranging kampiyon. Personal na pagsulat ng damdamin bilang 3. Sagutin ang mga tanong ng buong katapatan. Una, ano ang iyong unang naramdaman nang mapabilang ka sa pangkat? Ikalawa, paano kayo nakapagpasyang magkaroon ng pangalan ang pangkat? Bakit ito ang pangalang pinili? Ikatlo, ano ang iyong naramdaman nang manalo o matalo ang iyong pangkat? Ikatlong araw. Kaugnay na paksa bilang 2. Aspekto ng kulturang Pilipino sa mga larong lahi. Pagproseso ng pag-unawa. Kapag naglaro ka ng sumusunod na laro ng lahi, iyong natututuhan ang sumusunod na aspekto. Mag-isip at tumukoy ng iba pang aspekto. Sa unang column, makikita natin ang aspekto ng mga halimbawa ng laro ng lahi. Sa ikalawang column naman, mga iba pang aspekto sa kultura na maaari pang matutuhan. Simulan natin. Negosasyon ng mga tungkulin sa bahay-bahayan.
pakikipagkapwa at pagbabahagi ng responsibilidad sa pamilya. Koordinasyon na kinakailangan sa patintero. Pakikipagtulungan at pagiging alerto sa grupo. Pagiging tapat kapag naglalaro ng bulong pari. Pagpapahalaga sa katapatan at integridad. Pagpaplano ng susunod na hakbang sa Jack and Poy. Kakayahang magdesisyon at paggamit ng diskarte. Pagtalon at pagsipa sa sipa. Pagsasanay ng liksi at pagiging matyaga. Pag-estratehiya sa agawang sulok. Kakayahang mag-isip ng mabilis at pagiging madiskarte. Pagtakbo at pag-iwas sa agawan base. Pagpapahalaga sa bilis, liksi at kakayahang umiwas sa panganib. Pagdiriwang ng tagumpay sa luksong baka. Pagpapahalaga sa pagsisikap at pagbabahagi ng tagumpay sa iba. Tanggapin ang pagiging taya ng may kagalakan sa tumbang preso. Pagtanggap ng pagkatalo ng may sportsmanship. Pagtapat-tapatin. Itapat ang mga nasa ikalawang hanay sa tama nilang paglalarawan sa unang hanay. Isulat ang tamang titik sa patlang. Pinatnubayang pagsasanay. Ang mga tradisyonal na larong Pilipino ay: una, nag-aalok ng nakakapreskong alternatibo na nagtataguyod ng pisikal na aktibidad at malusog na pamumuhay. Ang pagtakbo, pag-iwas, pagtalon, pagsipa sa mga laro ng lahi ay tumutulong sa mga bata na bumuo ng matibay na kasanayan pang-pisikal. Ang tamang sagot ay letter C. Nagpapanatili ang isang malusog na pamumuhay para sa mga bata. Ikalawa, naglilinang na matuklasan ang kahalagahan ng patas na laro, paggalang at katatagan. Magpadiriwang man ng tagumpay sa isang laro o tanggapin ang pagkatalo ng may kagalakan. Ang mga bata ay nagpapaunlad ng birtud ng pagiging palaro na nagbibigay daan para sa isang malusog na saloobin patungo sa tagumpay at kabiguan. Ang tamang sagot ay letter F. Nagsusulong ng sportsmanship. Ikatlo, nagpapasigla rin sa pag-unlad ng pag-iisip. Ang mga larong ito ay nangangailangan ng mga bata na mag-isip ng kritikal, gumawa ng mabilis na mga desisyon at lutasin ang mga problema. Ang tamang sagot ay letter E. Nagpapaunlad ng mga kasanayan sa pag-unawa. Ika-apat, nagpapaunlad ng pakikipag-ugnayan at pagtutulungan. Natututo ang mga bata ng mga kasanayan habang sila ay nakikipag-usap, nakikipagtulungan at nag-estratehiya sa kanilang mga laro. Ang mga larong ito ay nagpapatibay ng pagtutulungan ng magkakasama at nagpapatibay sa kakayahan ng mga bata ng maayos tungo sa iisang layunin. Ang tamang sagot ay letter B. Pinagbubutihan ang interpersonal at social skills. Number 5. Nagsisilbing tulay sa pagitan ng mga henerasyon na nagdadala ng diwa ng ating wika, kaugalian, kasanayan at kultura na pamana, na nagpapaunlad ng isang pakiramdam na pagkakakilanlan at pagpapahalaga sa kanilang pamanang Pilipino. Ang tamang sagot ay letter A. Nagpapaalala sa ating pinagmulan. At number 6,
Nagtatanim ng mahahalagang pagpapahalaga sa mga bata na nagtuturo sa kanila ng kahalagahan ng responsibilidad, katapatan at integridad. Binibigyan diin ng mga larong ito ang kahalagahan ng pagsunod sa mga tuntunin, paggalang sa mga hangganan at paghahalinhinan. Ang tamang sagot ay letter D, tumutulong sa pagbuo ng pananagutan, katapatan at integridad. Personal na pagsulat ng damdamin bilang 4. Sagutin ang mga tanong ng buong katapatan. Una, ano ang iyong naramdaman nang hindi ka nakasali sa pangkat? Ano ang iyong naramdaman nang manalo o matalo ang iyong pangkat? Paglalapat at pag-uugnay. Paglalaro ng bulong pari. Daloy ng pagbubuo ng mga pangkat. Una, nangangailangan ito ng 2 pangkat na hindi bababa sa 5 manlalaro. Isang manlalarong hindi kabilang sa pangkat ang gaganap bilang pari. Ikalawa, pipili ng leader ang bawat grupo. Lalapit ang isang leader sa pari at ibubulong ang isang pangalan sa kabilang pangkat. Ang pari, sisigaw, lapit o lumapit. Ikatlo, pagkasigaw ay isang manlalaro o kahit sino sa pangkat na may binilugan na pangalan ay hahakbang sa harap. Ika-4, kung sakaling ito ang manlalaro na tinukoy, sisigaw ang pari na bang! At siya ay hindi na kasali. Kung hindi ay hindi sisigaw ang pari at maaari nang bumalik ang manlalaro sa pangkat. Ika-5, gagawin ulit ito ng kabilang pangkat naman. Ang grupo na may kaunti o walang natitirang manlalaro ay magiging talunan. Ang bulong pari ay isang larong pabulong na karaniwang tinutukoy sa Bisaya bilang honghonganay. Ang isa pang uri ng laro ng lahi na katulad ng bulong pari ay tinatawag na singsingan. Sa laro ng lahi na ito, isang pari ang naghahanap ng nawawalang singsing. Ilalagay ng leader ng pangkat ang singsing sa isa sa mga manlalaro. Iisipin ng pari kung sino ang may hawak ng singsing. Sa pagkakataong mahanap niya ang tamang manlalaro, kukurutin ng pari ang tainga bilang isang disiplina. Personal na pagsulat ng damdamin bilang 4. Sagutin ang mga tanong ng buong katapatan. Una, ano ang iyong naramdaman nang hindi ka nakasali sa pangkat? Ikalawa, ano ang iyong naramdaman nang manalo o matalo ang pangkat? Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto, paggawa ng tula. Gabay sa paggawa ng tula at presentasyon nito, gumawa ng tula na may 2 saknong o 2 stanzas or lines lamang. Ang bawat linya ay dapat naglalaman ng 8 o 12 pantig, 8 or 12 syllables lamang. Dapat ilarawan ng tula ang alinman sa mga sumusunod. Ano ang halimbawa ng laro ng lahi? Halaga ng kapwa, bata sa laro ng lahi, at pakiramdam habang naglalaro o hamon sa paglalaro. Gawin itong isang tula. Isulat sa pisara ang lahat ng nagawang tula. Pagsama-samahin ang lahat ng ginawang tula ayon sa piniling gawin tungkol sa laro ng lahi. Ano ang mga halimbawa, halaga, pakiramdam o hamon? Hatiin sa 2 grupo ang buong klase at sabay-sabay babasahin ang lahat ng nagawang saknong sa pamamagitan ng sagutang basa.
Babasahin ng unang grupo ang unang saknong. Pagkatapos ay babasahin ng natitirang kalahati ng klase ang susunod na dalawang saknong. Pagkatapos ay balik uli sa unang grupo hanggang lahat ng saknong ay mabasa. At panghuli, ang nagawang tula ay bibigyan ng marka ayon sa rubrik. Mga pamantayan, diwa ng ginawang tula, at pagsunod sa alituntunin ng paggawa. 50% ang napakahusay. 0% hindi ginawa. Pagninilay sa pagkatuto, pag-wrap ng ginawang tula. Gamit ang mga kamay, gagawa ng beat ang mga mag-aaral. Habang nakaupo, sabay ang kamay na tatakpikin ang parehong tunog ng 2 beses. Pagkatapos ay gagawa ng isang palakpak. Gawin ito ng paulit-ulit. Irarap ang sunod-sunod at sabay-sabay ng lahat ng mag-aaral ang mga nagawang mga tula kaalinsabay sa tunog ng beat. Pagsusulit, tama o mali. Isulat ang tama kung ang pangungusap ay tama. Isulat ang mali kung ang pangungusap ay mali. Isulat ang sagot sapat lang. Una, ang laro ng lahi lamang ang pinakakatangi-tangi at pinakamabisang nagpapagaan sa isang mabigat na araw at ang pinakamagandang paraan sa pagpapahinga ng ating isipan. Tama o mali? Ang sagot, mali. Ikalawa, ang laro ng lahi ay mga larong nilalaro ng mga bata lamang. Kadalasang gumagamit ng mga katutubong materyales o instrumento. Tama o mali? Ang sagot, mali. Ikatlo, ang mga tradisyonal na laro ay maaaring bumuo ng mga pisikal na kakayahan habang sila ay naglalakad, tumatakbo at tumatalon sa pagpapabuti ng kanilang mga istruktura ng buto at kalamnan na tumutulong sa pagpapahusay ng kanilang immune system. Tama o mali? Ang sagot, tama. Ika-4, ilan sa mga halimbawa ng laro ng lahi ay ang luksong tinik, tumbang preso, tagu-taguan, langit-lupa, patintero, piko, sipa, palosebo, pitik-bulag, Chinese garter, agawang base at syato. Tama o mali? Ang sagot, tama. Ika-5, isa sa pinakamahalagang aspekto ng nasyonalismo, kultura at tradisyon ng bansa ay ang mga tradisyonal na laro o laro ng lahi. Tama o mali? Ang sagot, tama. Ika-6, lumalabas ang kahalagahan ng laro ng lahi sa usapin ng kalusugan, kultura, panlipu ng adhikain at pagpapahalaga ng isang bata. Tama o mali? Tama. Ika-7, nagbibigay daan ang laro ng lahi na makaranas ng mas malusog na pamumuhay dahil nangangailangan ito ng pisikal na paggalaw na makapagpapanatili sa ating tamang kalusugan. Tama o mali? Ang sagot, tama. Ika-8, patok na patok ang laro ng lahi sa mga bata dahil ito ang mga laro o sports na karaniwan nilang nilalaro ng gumagamit ng makabagong teknolohiya. Tama o mali? Ang sagot, mali. Ika-9, sa laro ng lahi, hindi maaaring lumikha ng sariling aktibong recreational game. Tama o mali? Mali. Ika-10, sa pamamagitan ng paglalaro ng lahi,
Mapapaunlad nito ang mga motor skills, koordinasyon ng katawan, ehersisyo, lokomotor, ilapat ang mga aktibidad na may kaugnayan sa kasanayan, at mapahusay ang kapasidad ng pag-iisip. Tama o mali? Ang sagot, tama. Gawaing pangsilid-aralan o takdang aralin. Maglaro ng laro ng lahi sa loob o labas ng silid-aralan. Bibigyan ng guro ng marka ang lahat ng mag-aaral sa pamamagitan ng nakapaloob na rubrik. Pamantayan, pagpaplano ng estratehiya at pagtutulungan ng bawat isa. 50% ang napakahusay at 0% naman ang walang ginawa o hindi ginawa. Luksong lubid, misyon ng laro ng lahi, paramihan ng makakapasok at patagalan sa loob ng lubid na umiikot habang ito ay hawak sa magkabilang dulo ng dalawang pinakamatangkad sa klase. Daloy ng aktibidad. Ang kagamitang kailangan ay isang mahabang lubid. Ang isang pangkat ay binubuo ng 5 manlalaro at isang coach. Ang mga hindi kasali ay kakanta ng leron-leron sinta ng paulit-ulit. Isa-isa papasok sa umiikot na lubid ang mga manlalaro nang hindi dumadampi ang lubid sa anumang parte ng katawan. Kung lahat ng 5 manlalaro ay nakapasok, sa patagalan naman sila sa pagtalon habang ang lubid ay umiikot. Patintero, misyon ng laro ng lahi. Subukang tumawid sa linya hanggang dulo at pabalik ng hindi mahahawakan o mahuhuli. Daloy ng aktibidad, ang kagamitang kailangan ay chalk, scoreboard, pito, stopwatch. Ang isang pangkat ay binubuo ng 5 manlalaro at isang coach. Ang opisyal ng laro ay ang scorer, timekeeper, 5 minuto lamang, at 5 linesman. Ang isang koponan ay dapat makaipon ng maraming puntos sa pamamagitan ng pagtawid sa mga linya ng hindi natatag. Ang isang pangkat na nakapwesto sa linya ay tinatawag na line guard, habang ang isang pangkat na tatawid hanggang dulo at pabalik ay tinatawag na passer. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!